Naging mensahe rin ni Pope Francis ang pagsugpo sa mga problema ng lipunan, partikular na ang kahirapan. Ipinarating niya yan sa kanyang courtesy visit sa Malacanang, maging sa kanyang misa sa Manila Cathedral. Saksi si Teresa Andrada. Mga lider ng simbahan at ilang piling panauhin ang nakapasok sa Manila Cathedral, pero mas maraming ordinaryong tao ang nag-abang sa labas para sa unang misa ni Pope Francis sa bansa. Kabilang si Darwin Valdez o Little John. Madaling araw pa siya roon para raw mas magkaroon ng tsansang makita ang Santo Papa, lalo't hanggang tuhod lang siya ng ibang nag-aabang. Gusto ko lang po na yung bigyan ako ng malakas na katawan, gabayan niya ako. Nanliit man ang pag-aasang masilayan si Pope Francis kasabay na pagdami ng mga tao, muli siyang nabuhayan ng imbitahang sumampa sa mas mataas na media platform. Kaya nang dumating ang Santo Papa, at nakangiting kumaway sa mga nasa labas ng simbahan, kasama sa mga nakawayan si Little John. Kahit nasa labas, nakinig siya sa misa. Sobrang bliss ko po ngayon. Parang sa tingin ko po parang lumaki po ako. Sa misang ginamitan ng Ingles, Latin at Filipino, lumabas ang pagiging mapagbiro ng Santo Papa. Do you love me? Then, thank you very much. I read the word of Jesus. Pero seryoso niyang bilid sa mahigit 1,000 obispo, pari at iba pang lider ng simbahan na tumulong sa pagpuksa sa sanhi ng mga problema, di lang sa simbahan kundi pati sa lipunan. Only by becoming poor ourselves will we be able to identify with the least of our brothers and sisters. It means rejecting worldly perspectives and seeing all things anew in the light of Christ. Bago niyan, maging sa Malacanang kung saan binigyan siya ng welcome honors bilang head of state ng Vatican, pagsugpo sa mga problema ng lipunan, partikular ng kahirapan, ang mensahe ni Pope Francis. To reject every form of corruption which diverts resources from the poor. May it also inspire concerned efforts to ensure the inclusion of every man and human and children in the life of the community. Halos kaugnay niya ng mensaheng iniwan niya sa guest book. Pagkalooban daw sana ang Pangulo at ang mga Pilipino ng karunungan, mabuting pagpapasya, kasaganahan at kapayapaan. Si Pangulong Aquino naman pinuri ang Santo Papa. Who can deny that Your Holiness is truly living the life of one who is dedicated to advocating for the oppressed and marginalized? Pinuri niya rin ang mga miyembro ng simbahan na nagsalita para sa mga api noong martial law. Pero pinahagingan naman ang mga miyembro ng simbahan na naging tahimik sa umano'y pang-aabuso ng nakaraang administrasyon. Pero binatikos ang kanyang pamumuno. In contrast to their previous silence, some members of the clergy now seem to think that the way to be true to the faith means finding something to criticize, even to the extent that one prelate admonished me to do something about my hair, as if it were a mortal sin. Kasunod ng pulong, binigyan ng Pangulo si Pope Francis ng commemorative coin at wooden sculpture ng Birheng Maria. Binigyan naman siya ni Pope Francis ng facsimile of the Nautical Atlas. Ako si Teresa Andrada, ang inyong saksi.